I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Okay, good day ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY, especially dun sa mga beginners. Mga ka-DIY, ito para dun sa mga baguhan na gustong matuto ng mga basic, lalo na sa mga appliances. Ito ay meron tayo ditong gawa, dryer. Ang may-ari nito mga ka-DIY, customer din natin sa pagpapagawa ng mga e-bike. At sira nga yung dryer niya at ito baka sakaling meron kayo matutunan dito, step by step natin iti-trace kung ano ba yung mga basic na sira nito. Kasi yung dryer mga ka-DIY na washing machine nga, kukunti lang kasi components niyan kaya medyo madali siyang matrace kung ano yung kanyang sira. So ayan, wag na natin patagalin. Nakasaksak na yan. Pero ang pinaka-issue nito mga ka-DIY ay pagkainon mo, wala siyang reaction, so hindi siya umaandar. Meron naman iba dun sa isa kong customer, umuugong lang siya pero hindi umaandar. Ito naman walang reaction na kahit na ano. So step by step, anuhin natin to mga ka-DIY, trace natin. So wala siyang reaction. Okay? So buksan na agad natin yung likod para unti-unti natin i-trace. So kinakailangan natin dito, dapat meron tayong tester. So yan yung isa sa pinakamahalaga kapag tayo ay magti-trace ng mga appliances or katulad nitong dryer washing machine. So simulan ko na. Yan, buksan natin dito sa likod para makuha natin yung mga wiring. At yan mga ka-DIY, nakasetup na yan sa continuity or buzzer mode. Ayan, tumutunog, no? Una natin i-check ay etong pinaka-power niya, no? Yung power cord niya. Ito yan, dalawang linya lang naman yan. At kung babaybay natin yan dito, ito yan, dito yan lalabas. Ayan, ito. Etong blue, tsaka brown. So, tanggalin lang natin yung balot niya, and then ang gagawin natin, dikit lang natin to dito sa isa, sa blue, at tingnan natin dito, wala, yun, okay. So lipat tayo dito sa kabila, yun. So ibig sabihin mga ka-DIY, okay yung power cord natin, lipat na agad tayo. So walang putol yung ating saksakan, kasi minsan may putol yung mga ka-DIY pagka lagi itong nabibend. And then susunod natin yung tinatawag nating timer switch, no? So sa timer switch mga ka-DIY, sa dryer di ka naman malilito. Meron yung dalawang wire dito ay no sa taas. Ito yun. So babaybay mo lang yan. So ito ulit siya, dito siya napunta sa brown. Ang gagawin mo lang ay ito, and then hanapin natin yung isa. Siya ay kulay black. So dito siya napunta. Yun. So tanggalin na natin. Tapos, ilalagay natin to rito. Yan. And then, so hindi siya tumutunog mga ka-DIY. I-on natin dito. Power on. Ayun, tumunog na siya mga ka-DIY. Ayun, oh. So, ibig sabihin, iyan ko lang ng konti. Yan. So, ibig sabihin mga ka-DIY, okay yung ating timer switch o yung switch natin para sa dryer. So, ibig sabihin, okay tong cord. Okay yung timer switch. Pupunta na ngayon tayo dito sa tinatawag nating motor. So sa motor na tayo didiretso. Pwede rin capacitor, pero unahin ko na yung motor mga ka-DIY. Mga ka-DIY, no? So ang itetest naman natin ngayon yung tinatawag nating motor. So ito ang ating multi-tester. Nakasetup na siya sa ohms reading. Okay? Ohms reading. And then dito nga sa motor, meron siyang tatlong kulay. Meron siyang red, black, tsaka blue. So, ang gagawin natin diyan, dahil nakakabit pa yung ano niya, yung capacitor niya rito sa motor, tanggalin lang muna natin yan. Kahit yung isang linya lang, okay? O kahit dalawa na, tanggalin na natin dalawa. Para, kasi babasahin natin yung reading ng motor eh. Okay, tinanggal ko na yung capacitor mga ka-DIY, mamaya na natin ito itetest. Okay, so mapapansin natin dito, meron siyang red, black, tsaka blue. Ohms reading ang gagamitin natin mga ka-DIY. So, ang gagawin ko, ay tingnan muna natin dito sa black, and then tingnan natin tong red kung ano yung magiging reading niya. Okay, so based dito sa reading niya, meron siyang 193 or 192. Okay, 192, 193. So lagay natin dito, ayan, meron tayong drawing dito, black at red ay 1, lagay natin yan. So, ayan, nilagay na natin 193 ohms, yung black at saka yung red.
Ngayon, may halaga kasi yan kung bakit natin dapat isulat at tandaan yung reading niya, yung pinakamataas. Kasi, ang sunod natin babasahin dyan, etong blue at saka yung black. So, ibig sabihin, pupunta muna tayo dito. Etong black, nakakabit na. Alisin ko na itong nandito sa may red at ilalagay natin sa blue. Tingnan natin kung ilan. So, meron siyang 117.8 mga ka-DIY. 117. Yan. 117. Napapansin nyo mga ka-DIY? Yan. Tapos, susunod natin yung blue at saka yung red. Yan. Tingnan natin yung blue. Lipat natin itong black. Lagay natin dito sa red. Yan. Mapapansin nyo, 76 mga ka-DIY. Yan. 76. Yon. Bakit ko to inilagay mga ka-DIY? Kung papansin niyo dyan. Kasi, tama yung reading, okay yan. Kasi once na masyadong mababa to, o kaya ito sobrang baba na, malamang may something na yung ating motor. Okay, kasi yung 193, ito rin halos yung kabuuan niya, no? Pagka kinumpute mo tong 117 tsaka 76, ito yung kabuuan 193. So, ibig sabihin okay yung ating motor mga ka-DIY. So, susunod na natin mga ka-DIY yung capacitor. Yan mga ka-DIY, susunod natin yung capacitor. Ayan, pag mag-test tayo dito ng capacitor, discharge muna natin, no? Ayan, pagdikitin muna natin para ma-discharge yung kanyang pinakalaman. And then, isa-set up natin, dapat yung multi-tester mo, meron siyang capacitance. Or kung meron kayong ibang way ng pagtitest, okay din. Pero kasi ito, ang kagandahan dito sa tester na to, meron siyang capacitance tester. So, ayan. Lagay ko na tong kabila and then tapos etong kabila. Yan, so magbabasa yan. Antay lang natin, tignan natin kung hanggang saan yung aabutin. At yan, pagka ganyan mga ka-DIY, 0, no? Ibig sabihin yan, halos wala, sira na tong capacitor mga ka-DIY. Dapat yan, magre-reading yan. Dapat yan, kasi ito ay, 4.5 UF. So, dapat meron man lang siya magiging reading dito na 4.5 something. Pero wala, 0 eh. Oh. So, ibig sabihin, na-trace natin, sira yung kanyang capacitor. So, papakita ko sa inyo yung good na capacitor. Kukuha tayo. So, ito yung good capacitor mga ka-DIY. Try natin i-reading. So, ito yung isa kanina. Ayan, no, nakakabit pa rin. So, wala talaga reading, 0. No? Ngayon, try natin tong good na capacitor. Ayan. Ito, na-discharge na rin natin to mga ka-DIY. Kaya, try natin. Tapos, kabila. Yan, antay lang natin magkaroon ng reading yun. So, ayan, nagbabasa na siya mga ka-DIY. Nagbabasa na siya. So, antay lang natin ng konti. Antay lang natin ng konti. Okay yun mga ka-DIY. So, nakita natin 4.4. Yan. So, yan yung reading niya kasi ito ay 4.5 or 5 UF pala to. So, okay lang yan mga ka-DIY. So, pasado yan. Okay tong ating capacitor. So, ngayon, ikakabit natin na isa yung capacitor. And then, ingat lang. Baka may magdikit. Saksak ko lang. Okay, moment of truth mga ka-DIY. Nakasaksak na yan. And di pa yan umaandar yung loob. So, ayan. Try natin ngayon ipaandar rin. Ayun, umikot na siya. Naramdaman ko na mga ka-DIY. Ayun, oh. Ayun, oh. Yung umaandar na siya mga ka-DIY. Patayin ko na para hindi gaano maingay. So, ayan mga ka-DIY, umaandar na siya. Ayun, oh. So, ibig sabihin, confirm mga ka-DIY na ang sira niya ay ang capacitor. At ayan, pinakita ko sa inyo step by step mga ka-DIY from power cord hanggang dito sa switch mga ka-DIY, no? Yung timer switch hanggang sa motor kung paano mag-test hanggang sa capacitor. Madali lang kasi ayusin yung kapag ka-dryer. Okay? So, yun, hanggang doon lang mga ka-DIY. Medyo napahaba na. Maraming salamat sa panonood. Thank you.